Hello po, si RVC po ito. Kung gusto niyo po suportahan ang channel ko, pwede po kayong magbigay ng kahit magkanong halaga po. Gamitin niyo lang po ang QR code na naka-flash sa screen niyo kung gusto lang po ninyong magbigay. Maligaya po ako na makapagbigay at mabahagi ng libre ang aking mga kwento kaya hindi po ito sa pilitan. I-acknowledge ko po kayo sa next stories ko. Maraming salamat po! Ang kwentong ito kasama ang lugar, pangyayari at tauhan ay pawang katang-isip lamang ng manunulat. Ang mga pagkapare-pareho ng mga bagay sa tunay na buhay kung meron man ay nagkataon lamang. May mga salita ding gawa-gawa lang ng manunulat at maaring hindi ayon sa mitolohiya na napag-aralan ng mga eksperto. Hindi po pinapayagan ang pag-repost at pagbahagi ng kwentong ito sa ibang social media platforms na walang pahintulot ng manunulat. Salamat po! Lumipas ang mga buwan at ang sumpa na inihasik na kapangyarihan ng dagat ay tuluyan ng nagbabago sa baryo. Ang karagatan na dati buhay at bukas palad ay naging tigang at mapagkait. Wala ng lamang dagat, tuluyan ng naghirap ang baryo. Ang mga tao roon ay matagal nang mahihirap, umaasa sila sa arawang huli ng isda. Hindi sila makaalis sa lugar na iyon dahil wala silang sapat na yaman o salapi upang magbagong buhay sa ibang bayan. Hindi rin nakaligtas ang pamilya ni Leo. Kahit masipag ang kanyang nanay at tatay at sinubukan nilang magtanim ng gulay, hindi pa rin ito sapat upang punan ang pangangailangan ng pamilya at makabili pa ng ibang pagkain. Ang tanging pamilya lamang na hindi naghihikahos ay ang pamilya ni na Gabriel. Ang yaman nila ay hindi lang nakasalalay sa dagat kundi sa lupain at sa kanilang kapangyarihan sa baryo. Habang ang buong baryo ay nagugutom, sila ay patuloy na namumuhay ng normal at marangya na lalong nagpatingkad sa kawalan ng hustisya at sa kasamaan ng kapitan. Sa gitna ng paghihirap, si Leo ay nagpapatuloy. Ang kanyang alaala sa Sereno ay tuluyan ng nabura, ngunit ang kirot at ang kawalan ng kanyang puso ay naroon pa rin. Ang kanyang pagkatao ay nababalot ng dalawang matinding emosyon, ang takot na muling pang-aabuso ni Gabriel at ang pagkalito sa kakulangan na hindi niya maipaliwanag. Isang araw, nabasag ang katahimikan at kalungkutan ng baryo dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari. May dumating na magarang sasakyan sa gitna ng mga kubo at bahay na nakalugmok. Ang sasakyan ay tila nagmula sa ibang bayan. Mula sa magarang sasakyan, lumabas ang isang matangkad na lalaki. Ang karisma nito ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Ang kanyang karisma ay nakakainganyo at halatang may mataas na uri ng pinagmulan. Ang balat nito ay kayumanggi, ngunit sa isang paraang nagpapakita ng lakas at hindi hirap. Lalaking lalaki ang kanyang tindig at matipuno ang pangangatawan na tila sanay sa kapangyarihan at pamumuno. Halos lahat ng kababaihan pati ng nasa gitnang kasarian ay napapatingin talaga. Ang mga lalaki ay nagtataka ngunit hindi makapagsalita. Ang presensya ng lalaking ito ay ubod ng kapangyarihan, isang tao na hindi humihingi ng respeto kundi naguutos nito. Tila ba siya ay nagmamay-ari ng malaking lupain at asyenda. Ang lalaki ay walang iba kundi si Kahil, ang prinsipe ng lamang dagat na pinahintulutan ng kanyang ama na maging tao dahil sa isang misyon ng paghihiganti. Hindi siya nakilala ng taong bayan. Hindi nag-aksaya ng oras ang matangkad na lalaki. Matikas siyang naglakad patungo sa bahay ng kapitan. Agad naman siyang sinalubong ng kapitan na kahit mayaman ay hindi maiwasang maging maingat sa pagdating sa isang dayuhan na may gadong kalaking karisma. "Sino ka? Ano ang kailangan mo sa baryo namin? Wala kaming maibibigay na lamang dagat dito," tanong ng kapitan na may pagka-arogante. Tinitigan ng lalaki ang kapitan. Sa titig niyang iyon, tila naalala niya ang bawat detalye ng mukha ng taong bumaril sa kanya. Siya ang taong nagbigay ng matinding sakit sa kanyang balikat at dibdib. Kung iisipin, gamit ang kapangyarihan niya bilang prinsipe ng lamang dagat, madali niyang kitlin ang buhay ng kapitan sa mismong sandaling iyon. Ngunit ayaw niya itong gawin. Ang nais ni Kahil ay maghirap muna ang kapitan at ang pamilya nito at ang buong baryo bago niya ibigay ang huling parusa. Isinintabi ni Kahil ang kanyang galit at nagpakilala ito. Ang kanyang boses ay mayabang at mapamuno. "Ako si Carlos Villanueva, isang asyendero sa isang malayong bayan. Narinig ko ang tungkol sa inyong baryo," sabi ni Kahil na ngayon ay si Carlos.
Batid ni Carlos na ang kapitan ang halos nagmamay-ari sa malalaking lupain at siyang may kontrol sa mga tao. Alam kong naghihirap ang baryong ito. Gusto kong tumulong. Gusto kong bilhin ang lahat ng lupa rito sa baryo. Lahat. Ibenta ninyo ang lahat ng ari-arian ninyo sa akin. Walang prenong sabi ni Carlos. Sa isip-isip ni Cahill, ito ang kanyang paghihiganti. Sa halip na sirain ang mga ito ng tubig, sisirain niya ito ng lupain. Gusto niyang gawing alipin ang mga tao roon at kabilang sa mga punteriya niya ang pamilya ni Kapitan, Gabriel at higit sa lahat ay sa pamilya ni Leo. Nang marinig ng kapitan ang alok ni Carlos, natawa ito ng malakas. Hindi makapaniwala sa sinabi ni Carlos, ang pagbili ng lahat ng lupa ay tila ba isang kalokohan. Bibilhin ng lahat? Magkano naman ang alok mo, Ginoo? Tiyak na malaki iyan, may pangungot niyang sabi ng kapitan. 1,000 piso, sabi ni Carlos na napakaseryoso. Lalong humalakhak ang kapitan sa nadinig. Ang halaga ay isang pang-iinsulto, ngunit bago pa man makapagsalita muli ang kapitan, pinitik ni Carlos ang dalawang niyang daliri. Biglang may mahika, isang kapangyarihan ng dagat na itinago sa anyo ng tao ang pumasok sa ulo ng kapitan. Tila ba may lihim na puwersa ang nagpabago sa isip at pagpapasya nito. Bigla na lang napagsangayon ang kapitan kay Carlos. Ang tawa ay napalitan ng isang walang emosyon na pagtanggap. Sige, aayusin ko ang pagbibenta ng lupain. Sumasang-ayon ako, sabi ng kapitan na para bang isang dimakinang laruan na walang kaemosyon-emosyon. Ngumiti naman ang tagumpay si Carlos. Namanipulan niya ang kapitan gamit ang kanyang kapangyarihan. Ang unang hadlang sa paghihiganti ay nalampasan na. Bago siya umalis, nagbigay siya ng huling utos. Darating bukas ang abogado ko para ayusin ang lahat ng papel para sa pagbili ng lupain. Ihanda mo ang baryo, utos ni Carlos sa kapitan. Umalis na si Carlos at sumakay na sa kanyang magarang sasakyan. Hindi muna niya hahanapin si Leo. Hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan muna niya angkinin ng lahat. Kinabukasan, ayon sa sinabi ni Carlos Villanueva, dumating na ang abogado para ayusin ang mga papeles. Walang emosyon at tulala pa rin na nilagdaan ng kapitan ang lahat ng kasunduan. Tinanggap niya ang 1,000 piso na bayad para sa lahat ng lupain na dati niyang pag-aari. Ang kapitan na sinumpa ng mahika ni Cahill ay tila isang walang buhay na kaluluwa na sumusunod lang sa utos. Pagkaalis ng abogado, siyang pagdating naman ni Gabriel mula sa kanyang bakasyon. Masigla si Gabriel at walang kamalay-malay sa nangyari. Ang boses ng kapitan ay kalmado, ngunit ang balita ay parang isang malakas na dago kay Gabriel. Nagulat si Gabriel, napatakip siya ng mukha at napaupo sa isang silya. Hindi niya maintindihan kung bakit ginagawa ng kanyang ama iyon. Anong pinagsasabi mo? 1,000 piso? Bakit mo ginawa iyon, Tay? Sagutin mo ko, galit na tura ni Gabriel. Ngunit wala na, walang emosyon ang kapitan. Hindi niya sinagot ang anak. Ang mga mata nito ay nakatulala lang. Tay, kausapin mo ko. Bakit? Bawiin mo yun. Bawiin mo ang pagbibenta. Hindi pa rin tumigil si Gabriel. Nang walang makuha na tugon, inalog-alog ni Gabriel ang kanyang ama. Ngunit wala na talagang pagbabago. Ang kapitan ay tuluyan ng nabalot ng impluwensya ni Cahill. Hindi na nawala ang pagiging tulala. Ang dating makapangyarihang ama ni Gabriel ay isa na ngayong walang silbing tao. Naiwan si Gabriel na puno ng galit, pagkalito at takot. Sila ang naghasik ng kasamaan, ngunit sila ngayon ang unang nakatikim ng paghihiganti ni Cahill. Naging mabilis ang balita sa buong baryo. Agad na kumalat ang usap-usapan na ang mayaman at gwapong estranghero na dumating noong isang araw ay siyang nagmamay-ari na ng malaking lupain sa baryo. Tila isang masamang panaginip ang nangyari sa dating kapitan na nawala na ng ulira. Kumalat din sa buong baryo na hindi na nakakausap ang dating kapitan at ito'y tulala na lamang. Ang mga tao ay nagtataka pero natatakot magtanong. Ang mga alingaw tungkol sa pagbibenta at ang biglang pagkawala ng pag-iisip ng kapitan ay nagdulot ng matinding takot sa mga tao. Alam ni Gabriel na kaunting panahon na lang at maghihirap na sila. Wala na siyang mga lupain. Ang dating pinakamayabang pamilya ay biglang naging ordinaryo at mas masahol pa, sila ay magiging alipin ng bagong may-ari. Ngunit hindi pa niya ito alam. Ang paghihirap na ipinaranas niya sa iba ay unti-unti nang bumabalik sa kanya. Ang pagkalasing ni Gabriel ay ang kanyang paraan upang takasan ang katotohanan ng kanyang dating buhay ay tuluyan ng naglaho.
Nakatanggap ang bawat pamilya sa baryo kasama ang pamilya ng dating kapitan at pamilya ni Leo ng isang imbitasyon para sa isang pagpupulong. Ito ang oras kung saan magpapakilala na ang bagong may-ari ng malaking lupain sa baryo. Pagkarating ni Carlos Villanueva sa pagpupulong kasama ang kanyang abogado at ilang tanod, napatulala ang lahat. Ang presensya ni Carlos ay masyadong malakas, lalo na si Leo. Parang kilala niya ang dumating na mayaman na lalaki, hindi niya lang mawari kung saan niya ito nakilala at sino ito. Ang lihim na kirot sa puso ni Leo ay biglang sumiklab, naghahanap ng alaala. Tumitig naman ng matalim si Carlos kay Leo, ang titig na puno ng puot at pagtataksil na akala niya ginawa nito. Dahil sa tindi ng titig na payuko na lang ang binata, hindi alam kung bakit siya sinisindak ng estranghero. Ang katahimikan ay sinira ni Gabriel na ngayon ay wala ng kapangyarihan. Ibabalik ko ang 1,000 piso, ibalik mo sa akin ang mga lupain, hindi ka namin kailangan dito, galit na sabi ni Gabriel kay Carlos. Ngumiti lang si Carlos, ang ngiti ay mapanukso at mapangasar. Sa akin na ang lupa, Ginoong Gabriel. Nagsimulang magwala si Gabriel, ngunit mabilis siyang naawat ng mga tanod ni Carlos. Dahil hindi nagpaawat si Gabriel, isang tanod ang sumuntok sa kanyang tiyan. Ang suntok ay malakas at sapat upang mawalan siya ng malay. Nagulat naman ang lahat sa mabilis at marahas na ginawa ng tanod ni Carlos. Nang mahimasmasan ang lahat sa biglang pangyayari, tumindig si Carlos at idineklara ang kanyang plano. Simula ngayon, ang inyong baryo ay magiging isang malaking asyenda at kayong lahat ay magtatrabaho para sa akin, anunsyo ni Carlos. Ang mga tao ay nanlamig. Kung ayaw ninyo, pwede na kayong umalis. Ngunit tandaan ninyo, wala na kayong pag-aari dito at ang sinumang mananatili ay susunod sa aking utos. Lahat ng nasa pamilya ay dapat magtrabaho, matanda man o bata, dagdag pa nito. Nagulat at natakot ang lahat sa matinding utos na ito. Sa isip-isip ni Leo, mas mabangis pa ang pumalit sa pamilya ni Kapitan. Ang dating pang-aapi ay napalitan isang walang awang pang-aalipin. Nagsimula na ang araw ng pagkaalipin. Dahil sa matinding gutom at kawalan ng ibang mapupuntahan, napilitan ang mga taong bayan na tanggapin ang utos ni Carlos Villanueva. Wala silang pagpipilian kundi ang magtrabaho sa bagong itinatag na asyenda para lang may makain. Ang mga dating mangingisda at magsasaka ay ngayon ay mga manggagawa ni Carlos. Ang bawat pamilya ay nagtatrabaho, bata man o matanda, upang punan ang araw-araw na rasyon na ibinibigay ni Carlos. Maging si Gabriel ay napilitan din magtrabaho. Hindi makapagtrabaho ang ama nito kasi tulala pa rin, kaya pinag-utos ni Carlos na dumoble ang kanyang trabaho para sa dating kapitan. Nawala man ang angas at kayabangan ni Gabriel dahil sa pagkawala ng yaman at kapangyarihan, ngunit hindi mawawala ang suklam nito kay Carlos. Para kay Gabriel, si Carlos ay isang halimaw na sumasalanta sa kanilang paghihirap. Nagtatrabaho siya ng may galit sa puso, nag-aabang ng pagkakataon na makabawi. Ang pamilya ni Leo ay nagtatrabaho din. Ang kanyang nanay at tatay ay tahimik na nagtatrabaho. Mas nagdurusa ang tatay ni Leo kasi mas pinaghihirapan nito ang mga gawain kasi hindi makakalimutan ni Carlos ang matanda sa araw ng labanan na iyon. Samantala, si Leo ay nagtatrabaho rin sa asyenda. Sa bawat pagtupad niya sa utos, ang kanyang puso ay patuloy na naguguluhan. Ang matalim na titig ni Carlos noong pagpupulong ay nakatatak pa rin sa kanyang isipan. Lagi ding may pinag-uutos si Carlos sa kanya na nagpapahirap sa kanya. Pero napapansin ni Leo na may titig minsan si Carlos sa kanya na tila hindi galit o mapang-api. Titig yun ng awa at isang emosyon na pamilyar sa kanya. Ilang buwan na ang lumipas. Ang mga tao sa baryo ay nagtatrabaho ng walang pahinga kay Carlos Villanueva. Buong araw silang nagtatrabaho, ngunit hindi pa rin sapat ang natatanggap nilang bayad. Ang paghihirap ay lalong tumindi at walang araw na pahinga para sa sino man. May nagkakasakit na, ngunit nananatiling matigas ang puso ng isang Carlos Villanueva. Bawal lumiban sa trabaho kung hindi may parusa ito. Isang hapon, pagkatapos ng buong araw na pagtatrabaho ay bumisita si Carlos sa bahay ng pamilya ni Leo. Ang naabutan niya ang nay at itay lamang nito. Yumuko naman ang mag-asawa at pinapasok ang kanilang amo. Nagtitingin si Carlos sa paligid na para bang may hinahanap talaga. Napansin naman iyon ng nanay ni Leo. "Ginoo, kung hinahanap niyo po ang aking anak, nasa dalampasigan po siya," sabi ng nanay ni Leo.
Ngumiti naman na may sarkasmo si Carlos. Ang ngiti ay puno ng pang-iinis at pagkukunwari. "Huwag kang mag-akala matanda, hindi ko hinahanap ang iyong anak. Wala akong pakialam doon," sabi ni Carlos. Sa halip na umalis, lalo pa niyang pinahirapan ang mag-asawa. "Simula bukas, makakaltasan pa ang iyong natatanggap galing sa trabaho ninyo. Iyan ay magiging buwis para sa pagtira ninyo sa lupaing ito." Walang awang pag-anunsyo ni Carlos sa mag-asawa. Nagulat naman ang mag-asawa. Ang tatay ni Leo ay may sasabihin sana, ngunit tinitigan lang ng matalim ni Carlos ang matanda. Dahil sa tindi ng titig at sa takot na maaring mangyari, di na nagsalita ang tatay ni Leo. Umalis na si Carlos nang walang paalam sa dalawa. Iniwan ang mag-asawa na nakalugmok sa kawalan ng pag-asa. Pagkatapos sa bahay ni Leo, sinadya ni Carlos na magtungo sa lihim na dalampasigan na dating tagpuan nila. Dinala siya ng kanyang puot at pananabik sa lugar na iyon. At doon nakita niya ang binatang minahal niya o mahal pa rin niya hanggang ngayon. Nakaupo ito sa buhanginan, nakikinig ng musika sa radyo, kumakanta ng mahina sa ilalim ng palubog na araw. Ang eksena ay payapa, malayo sa paghirap at sakit na sinapit ni Leo. Ang puso ni Carlos ay parang piniga sa sobrang kirot. Sa sandaling iyon, ang prinsipe ng paghihiganti ay naging isang mapagmahal ulit. Naalala niya ang lahat, ang unang pagtatagpo nila, ang mga tawanan, ang mga lihim na usapan at ang pangakong pag-ibig sa kanilang binuo. Pinagmasdan niya lang si Leo, hindi gumagalaw. Kahit pa ang kanyang isip ay nabalot ng galit at pag-aakalang pagtataksil, ang kanyang puso ay nagsusumamo sa utak niya na huwag nang magiganti. Ngunit nababalot pa rin ng puot ang prinsipeng sereno. Sa huli, nanaig ang pagnanais ni Carlos na maisakatuparan ang kanyang paghihiganti. Lumapit siya, ang mga hakbang ay mabagal at puno ng intensyon. Napansin naman siya ni Leo. Nagulat ito at ang kanyang unang reaksyon ay takot sa mabagsik na bagong amo. Ngunit nawala din ito nang mapansin niya na ang mabagsik na amo ay parang maamong tao na tumitig sa kanya. Ang mga mata ni Carlos ay tila nangungusap, puno ng emosyon na hindi niya maintindihan. Para bang may lihim na pamilyaridad doon. Ngunit biglang nagbago ang maamong mukha ni Carlos. Bigla itong naalala ang pagtataksil, ang imahe ng binata na tila nagkanulo sa kanya sa mga taong bayan. Ang puot ay biglang nanaig at ang pagmamahal ay naging kasangkapan ng paghihiganti. Ang ginawa ni Carlos ay sinubukan niyang gahasain ito. Mabilis at marahas, hinawakan ni Carlos si Leo. Hinahalik-halikan nito ang mukha nito habang niyakap siya ng mahigpit. Dahil sa lakas ni Carlos, hindi makahinga si Leo. "Huwag po, itigil ninyo, maawa kayo," sambit ni Leo. Nang hihina si Leo, lumalaban sa kapangyarihan ng kanyang amo, habang si Carlos naman ay gumagawa ng isang kasalanang tanging ang galit niya ang makakapagpaliwanag. Sa gitna ng marahas na pagyakap ni Carlos, umiiyak na nang umiiyak si Leo. Ang mga luhang umaagos mula sa kanyang mga mata ay hindi lamang luha dulot ng takot, ito ay luhang puno ng sakit mula sa mga naunang pang-aabuso. Masusundan na naman ang pang-aabuso hindi lang galing kay Gabriel, galing pa sa bagong amo nila. Ang walang tigil na pag-iyak ni Leo na parang isang bata ay siyang nakita ni Carlos. Nabasag ang kanyang galit nang marinig niya ang mga salitang, "Huwag po, maawa po kayo, pagod na po ako." Biglang humiwalay si Carlos na para bang nahimasmasan mula sa isang bangungot. Ang mukha niya ay napuno ng pagkabigla at pagsisisi. Nadurog ang puso niya. Ang imahe ng kanyang minamahal na ngayon ay halos nawawasak lang sa kanyang harapan dahil sa sarili niyang kamay ay mas masakit pa kaysa bala na tumama sa kanya. Hindi na ang traidor ang nakikita niya kundi ang walang malay na si Leo na nagdurusa. Napaluhod na lang si Carlos sa buhanginan. Hindi niya alam ang gagawin. Gusto niyang yakapin ulit ito at patahanin, ngunit siya ang naging dahilan ng paghati ni Leo sa sandaling iyon. Ang kanyang paghihiganti ay mabilis na naging isang kasuklam-suklam na pagkakamali. Nang makita ni Leo ang pagkagulat at pagkalugmok ni Carlos, kinuha niya ang pagkakataon. Walang pag-aalinlangan, bumangon siya ng buong lakas at iniwan si Carlos na nakaluhod sa dalampasigan. Ang tanging nasa isip niya ay ang makalayo.
Hindi muna siya umuwi, sa halip pumunta siya sa isang malayong sulok ng dalampasigan upang magpakalma. Sa isip-isip niya, ayaw na niyang malaman pa na kanyang tatay ang nangyari, ayaw na niyang magdagdag pa sa bigat na pasanin nito. Nang kumalma na siya, inayos ni Leo ang kanyang sarili at umuwi na. Tahimik at walang kaalam-alam ang mga magulang ni Leo sa nangyari. Sinarili ni Leo ang bigati at ang trauma na dulot ng pang-aabuso hindi lang kay Gabriel kundi ngayon kay Carlos. Sa gabi, habang tulog na ang kanyang mga magulang, magdamag na umiiyak si Leo nang hindi pinapahalata. Ang kanyang mga luha ay patunay ng tindi ng sakit, takot at kawalang hustisya ng kanyang nararanasan. Ang kanyang pagkatao unti-unti nang nadudurog sa ilalim ng bigat ng mga lihim at paghihirap.